Okay, magandang umaga sa ating mga kapatid. Sumati ang biyaya ng Panginoon. Bukas tayo ng puso at isip upang ang kanyang mga salita ay manahan at pagbigay ng kalakasan sa ating pananampalataya. Muli tayo po ay nagdako sa aklat ng Romans chapter 1. Pagpapatuloy po ng ating pagtalakay sa kabuuan ng librong ito. At nung nakaraan nga, marami po tayong na kita, ngunit nilagyan ko ito ng pamagat ng nakaraan na ikatitibay, ikatatatak ng bawat isa. Yun yung mutual encouragement. Mutually encourage. Yun yung tinaitay ko lang mga kapatid. Wala po kasing nananampalataya na mag-isa. Ano po? Dapat po natin tandaan, kaya nilalang ng Diyos ang tao kasi mismo ang Diyos ayaw po niya mag-isa. Yan ha? Sabi nga niya, mahirap ang mag-isa. Bagamat siya may kasamang mga anghel, mayroon siyang kasamang mga heavenly beings, sabi nga, ay minabuti ng Panginoong Diyos sa kanyang awat. Salamat naman kasi nalikha ang bawat sa atin. No, mahalaga yun eh. Ang ating pong pagkalikha ay bunga ng plano ng Panginoong Diyos na meron siyang makasama sa physical world. Kasi nilikha niya nga ang physical world, kinakailangan nandun yung kanyang special being. Tayo po yun. Kaya sa ika-6 na araw, ay nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis, hiningahan sa ilong, at ito ay nagkaroon ng buhay. Nakita ng Panginoong Diyos, sabi nga doon, man is the most special creation na nanggaling sa Kanya. At ikaw yun, tayo yun. Amen? Yan ang pinagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Now, makikita natin dito mga kapatid na hindi lilikha ang tao mag-isa. So, kinakailangan meron siyang kasama. So, makikita natin that God cannot live alone. Man, sabi ng ating no man is an island. At nakita rin niya, mababasa natin sa Biblia, sabi ng Panginoon, it is not good for man to be alone. Hindi po talaga dinesign ng Diyos ang tao mag-isa. Kinakailangan niyang meron siyang kasama. At ito ang ating pinag-usapan na kinakailangan ng tao palaging may kasama. Bakit? Kasi makikita natin ng tao meron siyang need sa kanyang sarili. Ano yun mga kapatid? Una, nilikha ng Diyos na siya ay maghanap ng kasama. Saan ang galing yun? Sa Diyos din po. Kasi ang Diyos mismo, makita natin, kaya nilikha ang tao dito, gusto niyo may makasama. Amen? Tapos, nilikha ng Diyos ang tao, nakita niya yung need ko na ipasa ko sa tao, kailangan niya rin may kasama. Puro ganun po yun. At sa ngayon, naunawaan na lang natin na talagang gano'n, kinakailangan po ay magkaroon ng pakikipag-ugnayan ang isang tao sa kanyang kapwa-tao. At itong unti-unti natin nakikita na sabi ni Paul, kayo rin gusto kong makita, gusto kong makasama. Bakit daw? So that tayo daw we will be, sabi sa English, mutually encouraged. Sa Tagalog, gusto niyang magkaroon ng magpatibayan ang bawat isa. Ulitin ko hindi ka titibay kung wala ang isa't isa sa atin. Ako nga, pastor eh. Ano ko, si Superman, super pastor? Hindi po pwede. Diba? Wala eh. Kanino ko ibibigay ang natutunan ko sa Panginoong Diyos? Yeah. Kanino ko ipadarama yung pag-ibig na naramdaman ko sa Panginoong Diyos? Kung wala naman ang kasama. So, kinakailangan niya talaga, so ganun ang design, sabi nga parang pastor, kinakailangan may tupa. Marami nga pastor ngayon, wala naman tupa eh. Para ano? Diba? Magkamisan, puro tupa, wala naman pastor, wala din kwenta. Nagiging tupang ligaw sila pag walang pastor. So, we need each other mga kapatid. At makita natin yan, saan inihambing inahiling tulad ni Paul ang basa sa atin sa katawan. Di ba? Walang katawan na iisa ang miyembro.
Hindi puro kamay, hindi puro braso, puro paa, di ba? Puro katawan, hindi pwede yun eh. Ang bawat isa daw ay inilaan o iniligay ng Diyos sa kanyang disenyo upang magkatulong-tulong tayo sa isa't isa. At yan, talaga mga kapatid, ewan ko, yung iba hindi na-realize yan. Alam mo, pag masakit ang tiyan mo lang ba ang sumasakit? Di, apektado lahat. Amen? Pag sumakit ang braso mo, o sumakit ang paa mo lang ba? Hindi ka na makalakad. Hindi na nangyari. Pero pagdating sa pananampalataya, sana ma-realize yan ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos, na kapag wala ang Diyos at ang iyong kapatiran, hindi ka rin tatagal. Hindi ka rin lalakas. Amen. Iyan ngayon ang masuklap na katotohanan kung lahat yan ay nakakaunawa sa kanyang buhay, pahalagan niya ang tinatawag nating fellowship. Malaga po yan. Kaya hindi ako ma-absent mga kapatid. Dahil kapag nawala ka sa isang pagtitipon sa isang fellowship, napakalaki pala na nang nawawala sa iyo. At marirealize mo yan pag nandiyan ang pagsubok, pag nandiyan ang challenges, hindi mo pala kaya. Sabihin mo, hindi kakampi ko naman ang Diyos. Hindi po kumakampi ang Diyos mga kapatid. Ang Diyos hindi po kumikilos individually. Tandaan niyo yan mga kapatid ha. Yung iba mali eh. Ay basta ako nananalangin ako sa Panginoon. Ay basta ako umaasa sa Panginoon Diyos. That is wrong. Kasi ang Diyos hindi kumikilos sa individual. Kumikilos ang Diyos pangkalahatan. Kaya nga patas siya mga kapatid. Huwag mo sabihin mahirap ka. Huwag mo sabihin pangit ka. Huwag mo sabihin hindi maganda katayuan mo. Hindi yun eh. Hindi yun ang tinitingnan ng Diyos. Paano mo dinadala yung kapangitan mo? Sige, pangit ka na. Kahinaan mo, sige, mahina ka na. Isasama mo yan sa malalakas, isasama mo yan sa magaganda. Sige, ikaw naman nagsabi na pangit ka eh. At may maganda. Pero pag pinagsama-sama, makakaiba ba kayo sa tingin ng Panginoon? Hindi po. You will be mutually encouraged na yung maganda kailangan para yung pangit tulad. Yung may kulang ay kailangan para yung may sobra makapagdagdag siya. Ganyan po yan. Amen. God is working to the church. Hindi bawat isa sa atin. Tandaan ninyo, kapag ang isa sa atin nagkasakit, masakit sa ating lahat yun. Kapag may pagkukulang siya, pati tayo nakukulangan din. At marami pa tayong pwedeng banggitin. Pero ang sinasabi lang dito, maging sinasabi ni Apostol Pablo, we should be mutually encouraged. Sa English po yun. Sa Tagalog, ang ibig kong sabihin sa verse 1 na inalisan natin, upang magkatulungan tayo, yun ang sinabi. Number 1, binura ko na. Tapos number 2, sa ikatatatag ng bawat isa at ang gagamitin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Makikita mo ninyo sa family, no? Sa pamilya, pag ang pamilya nagtutulungan, napakaganda ng pamilya. Pero pag ang pamilya nagkanya-kanya, minsan pa nga nagtatakwilan, tawag natin sa English, broken family, wala na pong patutunguhan niya. Tama? Yan. So tutuloy natin ngayon mga kapatid. So sinabi ni Paul, ayan o, that is, that sa English, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me. Ito ang dapat tandaan ng bawat isang nananalig sa Diyos na hindi ka pwedeng mabuhay kapag wala ang isa't isa sa atin. Tandaan natin yung mga kapatid. Kaya ako bilang pastor, bilang lingkod ng Diyos, pag may nangangailangan, humingi ng tulungan, ibigyan kita. Sabi nga nito, bakit ko lang ginagawa yun? Diba? Ganito ba? Sabi ko doon, kailangan niya. Nandito. Diba? Kung kailangan mo ako, sabi ng awitin, nasa oras ng iyong nag-iisa. Yan, ang mga kantang yan eh. Ganyan. Okay. Sabi rito, verse 13, tutuloy ko na. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ng ilang ulit na akong bumaya ng pagpuntaryan. Ngunit hindi ako matuloy-tuloy.
Ibig kong makahikayat din diyan ng mga sasampalataya kay Kristo. Ito maganda na. Tulad ng ginawa ko sa ibang mga hintil, may pananagutan akong mangaral. Wala rin siyang pinipili. Sa Griego at sa mga barbaro, sa marunong at mga mangmang. Iyan ang dahilan kung bakit nais kong ipangalan din diyan sa Roma ang mabuting balita. Okay. Ito Pastor, ano yan evangelism? O tinawag natin evangelism. Paghahayag ng mabuting balita. But be very careful mga kapatid. Kasi ang pag-evangelize mga kapatid, una mo dapat gawin, ikaw muna Ikaw muna ang dapat ayusin, ma-evangelize. Pag meron ka nang isi-share. Mag-share ka, wala ka naman. Di ba? Ang sharing, between two persons, yung isang meron, yung isang wala. Kung pareho kayong wala, yung si-share nyo. Ito ang sinasabi ni Paul. Gusto kong mag-share dyan kasi binigyan ako ng Panginoon. Kasi madaling mag-share kung meron ka nang alam patungkol sa Panginoon Diyos. Well, ako, I believe na marami na tayong may matagal na, 20 years na. Pwede na po kayong mag-share. Ano si-share mo? Ito buong Biblia? Hindi po. Kung ano ang buhay na binigay sa'yo ng Panginoon, yun ang i-share mo. Huwag ka na magkaroon ng parang encyclopedia o Biblia na kailangan po kabisaduhin na lahat ng verses. Hindi po ganun. Ang mga pinag-aralan natin ay may iba-ibang epekto sa bawat isa sa atin. Kung ano yung makatulong sa iyo, yung may share mo. Wala namang problema yun Malay mo, no? Kaya ka pinadala ng Panginoong Diyos kasi nasa sa iyo yung pangangailangan ng taong yun. Usually ganun po talaga. Hindi mo kailangan magpakadalubasa. Amen? Bakit sa tingin ba ninyo, kung pastor, alam ko na ito lahat? Hindi po ganyan ang takbo ng isip ko. Ang takbo ng isip ko, everyday, bawat araw na ako po ay nabubuhay, alam ko, marami pa akong matututunan sa Panginoong Diyos. Palagi akong gano'n. Hindi ko sinasabing alam ko lahat yan. Ayusin. Kung meron ba kayo nakirinig ko, alam niya lahat, kasi sinungaling yun, wala pong gano'n. Kasi ang Diyos kahit kailan, hindi mo ma-outwit. Ibig sabihin, mapapantayan mo ang karunungan niya. Naku mga kapatid, wala pong ganun. Kaya po sa Diyos, hindi mo siya kayang pantayan. Ang kinakailangan lang natin, magtiwala at umasa sa Kanya. Si Kai. Mabuto pala. Kulang ba? Welcome, Kai. Hindi lang tumawa si Kuto. Ito, hindi na ikaw ang bida, Sakit na muna. Okay, ito na. 16. Ito ang isa sa magandang masasabi natin sa panahon ito. Number 1, hindi ko ikinahihiya. I am not ashamed. Sino po ang nagsasabi dito? Yung makakapalang mukha, siyempre. Diba, ante? Hindi nahihiya, makapalang mukha. Yun yung translation sa kasalukuyan. Amen ba mga kapatid? Pero ano ba ang sinasabi ni Paul dito na hindi niya ikinahihiya mga kapatid? Yung mabuting balita. Yung unang makababasa nito ay hirapan po talaga mag-adapt dito. Tandaan nyo, bago isinulat ni Paul ang aklat ng Roma, it took him 14 years. 14 na taon para pag-aralan muli ang kasulatan. Kasi siya po ay lumaki Pariseo, isa po siyang scholar, alam niya po ang Mosaic Law, yung batas ni Moses. Alam niya po lahat yan mga kapatid. Scholar po yan Amen? At dahil sa kanyang karunungan, natuto siyang pumatay. Sinong pinatay nila? Ang nagngangalang Jesus na taga Nazaret na akala nila ay isang bulaang propeta, isang false messiah, di ba? Yun, ipinako nila sa krus. Pagkatapos silang ipako sa krus, hinanting nila ang lahat ng mga nananalig doon sa ipinako nila sa krus. Yung mga nananalig nila ay nagtakbuhan, nagtago na mga kapatid.
Ang mga unang mananampalataya, duwag. Pero kung ako rin nandun, duwag din ako. Mahirap kong patayin, wala? Mahirap pa patay. Pag sinabi ngayon, uy, Brad, sis, nananampalataya ka ba sa Panginoon sa Kristo? Oo. Naku, lagot ka, papatayin ka. Ano ang magiging reaction niya? Ha? Oo. At sa totoo naman, ako napakadurog kong tao. Ewan ko ba mga kapatid, ba sinasabi ka na? O hanggang ganyan-ganyan, o hanggang duwag-duwag, pala sinasabi sa akin, labanan mo yan. Ay, hindi kami mahilig sa mga kapatid, hindi kami mahilig sa away. Kasi mga duwag kami. Buti na duwag kami mga kapatid. Kundi patay na kami. Kasi nung time na yun, walang matapang nung time ng Panginoon sa Kristo, nagtakbuhan nga eh. May napunta sa ganito, may napunta sa ganyan, eh wala eh. Amen? Sino lang ang natira? Yun nandun lang sa cross. Sino-sino yun? Buti pa kayo, mga kababaihan. Buti pa mga kababaihan natira. At saka si John, yun lang. Nandun sila. Yung matatapang, Peter. Ang pinakamatapang sa lahat, atakbo atol eh. Lahat ng mga anak, atakbo atol. Bakit? Papatayin ka eh. Ewan ko, pag ako talaga, mahirap pagdating sa kamatayan mga kapatid. Napakahirap na. Walang gustong mamatay. Naalala ko noong 1986 mga kapatid, yung may nagbarilan ko sa harap namin. Yun yung time ng EDSA Revolution. Pinapunta kami sa munisipyo. Yung pala may hostage. Naikwento ko na sa inyo, may hostage taking. Sabi sa amin, oh, supportan niyo kami. Kami naman eh. Ano ba yung gago papunta? May nang hostage pala. May kotse rito. Yung nagawa sa taas. Nakatutok yung bayan. Sabi naman, naku, delikado. Anong gagawin natin? Dito muna tayo. Di namin napansin, bumaba pala. Bumaba sila. Yung pala sasakay doon sa kotse yung nasa harap namin. Pagsakay rin sa kotse, nagputukan mga kapatid. Patay kagad yun nandun. Nasa harapan kami. Pero mo, layo-layo lang pinagtaguan namin. Para kami si Superman, napunta kagad ako. Napa kami lahat kasi kung hindi, kasi nandun sa kabila, patay. Tinamaan sa ulo. Yung pala mga pulis, nakaabang na doon magkabilaan. Pag ano, sabi ko, mali naman sila doon. Dapat nakita nilang yung civilian, hindi sila dapat nagpakoto. Patay ang civilian. Pati yung mga hostage taker, patay po. Buti na lang, duwag kami. Kasi nagtakbuhan kami. Mga teacher lang po kami noon. Kaya sabi namin, grabe naman. Ang hirap pala sa kamatayan. Sino nga sa inyo nabingit na sa kamatayan? Bukan na? Ikaw? Ha? Marami na? Hindi mo mamatay-matay. Ano? Sa mga Di ba masama ako? Hindi mo mamatay-matay. Ikaw, kaya nabingit ka rin. Mga rider, no? Ikaw, Brad. Ilang beses ka na munting ano? Di ba nag-deliver ka? Ilang beses ka na munting i-deliver? Marami na, no? Baka sabihin mo yung mga truck na ano? Mahirap ka, no? Masagubong. Ay, still sige, task ka. Marami na rin. Ante kayo? Marami na rin. Pare. Ako, ilang beses ako munting nalunod. Siguro mga 5 na. Pag malunod, 5. Nabangga na ako ng truck, 1. Ang dami. Sa motor, ang dami na rin. Pero bad boy pa tayo. Masasamang damo tayo, di ba? Sabi nga ng sanlibutan. Pero okay lang. Ngayon natin na-realize, may ipagkakatiwala sa atin ng Diyos. Hindi lang naman yun. Ano yun? Sabi nito, hindi ko kinahiya. Kasi po, i-base yung mutik mamatay yan. Pagagawa. Yan. Meron pa pala sa iyong pagagawa. Ito ngayon ang pinag-uusapan na. Ano daw? Ang mabuting balita. Paano ang isang masamang katulad natin? No? Kasi makasalanan tayo kahit tayo naging masama eh. Pastor naman, hindi, aminin natin. Hindi lang ganun ka. Grabe siguro yung mga ginawa natin kasalanan. Pero we are considered worse. Ganun din yun eh. Si Paul, ay talaga ito, nagpapatay na talaga siya. Kung niya na-realize mga kapatid, bakit pa siya tinawag ng Panginoon, hindi ng pakasama niya. In fact, sinabi niya yun eh, I am the worst of all the worst. Si Paul, kasi ang dami daw niya inusik, ang dami niya pinapatay. Pero ngayon nagpakilala sa kanya ang Panginoon. Ngayon na-realize, ang dahilan, merong ipagkakatiwala sa kanya. At unang ito, ang mabuting
balita. Amen. Sa daigdig na ito at sa buhay natin ito, mga kapatid, isa lang po ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Ito, na-realize ko ito, kahit ang panggawin natin, alin yun? Ang mabuting balita. Ito ang dapat minamaster mo yung mabuting balita. At ang sabi raw, bakit ano ba ang meron sa mabuting balita? Verse 16, hindi ko ikilihiya ang mabuting balita. Katungkol kanino? Okay. It is about the Messiah. Ang isyo kasi ng panahon nila Paul ay dumating na ba ang Mesiyas o hindi? Paulit-ulit na lang ako dyan. At paulit-ulit na rin ang pagdating ng mga sinungaling at mga bulaang propeta at bulaang Misaya, mga kapatid. Ay, by the way, update ko kayo ha. Yung pinag-usapan natin noong nakaraan, di ba sabi nila, babalik ang panahon ng October 9. Amen. At ano ng October 9, magra-rapture na. O, di ba, naiwan tayo lahat? Naiwan tayo lahat eh. Nandito pa tayo eh. Nag-sorry sila, hindi raw. Sa 23 na raw. Pihira. O, pausog na pausog ang schedule nyo eh. Napagkikilala na mga bulaan. Sa 23 na naman daw. Kailan ba 23? Sa susunod na Webes. Miyerkules. Oo. Di ba? Kaya sa susunod na linggo, pag nakita ko pa kayo rito, naiwan na naman tayo. Ganon? Sabi ko, pambira ito. Kasi po nagkakalat po yan sa social media ngayon. At marami po talaga ang nai-stress patungkol dyan. Kaya ko ito sinasabi sa inyo, para huwag kayong ma-stress. Just be ready. Kung totoo yan o hindi, bahala sila. Kailan mo papaka-stress kayo dyan? Di maganda. Amen. Di maganda, mga kapatid. Okay, tuloy na. Ano ang mabuting balita? Ito ang... Ito po. Maganda ito sa Ecclesia. It is the power of God. Walang ibang makapagliligtas kundi ang mabuting balita lang. Wala na po. Wala pong kinalaman dyan kung yayaman ka o gagaling ka sa sakit o magmimira ka nang wala po yun. Amen. Yun ay mga epekto lang ng mabuting balita, pero ang talaga magliligtas sa iyo kung darating sa iyo yung mabuting balita. Ha? Yun lang po tayo, amen? Hindi Trinity, hindi Oneness, hindi ko Presbyterian, kung ano tayo, amen? Wala yun. Yun ay dagdag na lang ng mga eskola. Sumubra kasi talino nila, amen? Dito po tayo sa basic. Ashamed of the gospel, nino? Tandaan niyo, Christ. Hindi po gospel ni pastor, ha? Amen. Kaya po ako nandito para i-introduce sa inyo yung gospel ni Christ. Wala akong kinalaman sa kaligtasan nyo. Kasi ako, doon din ako sa gospel, nakabase. Amen. Kaya po ako nandito para dagdagan ng inspirasyon, paliwanag, baka meron may gustong itanong. Amen. Ang problema nga sa bawat tumatay sa pulpito, hindi mo rin alam kung ang sinasabi nila ay totoo o hindi. Pero one thing is sure, kapag ang pastor ninyo o nagsasalita rito sa harap, ay nakaramdam kayo ng paghanga sa kanya, tandaan niya ha, paghanga sa kanya, galing nito, anointed dito, there is something wrong with that person na nakatayo. Sa akin, automatic, pag gano'n, false na kagad yun. A true message of God, at dapat ang focus, pag nag-message ka, papunta kagad sa Panginoong Diyos. Amen. Papunta kagad doon sa Panginoong Diyos. Kaya nga ako mga kapatid, natutunan ko ito, na kahit sino mag-imbita sa akin, tandaan nyo, kahit sino mag-imbita sa akin, kahapon, nandun ako sa barangay. Tawag sa akin, Pastor, may barangay assembly. Anong gagawin ko? Pakipray mo yung buong barangay. Naku, pakailan ko sino nandun. At pag tumatayo at pananalangin ako, make sure na hindi ako ang naririnig nila. Kundi ang focus nila nasa Panginoong Diyos. And I want to make sure na pag alis ko doon sa harap,
hindi matutuon ang paningin nila sa bawat isa sa atin. At nakarinig ako ng isang magandang feedback. Anong sabi nung nagano? Bakit ganun kayo, Pastor, pag nag-pray? O bakit naman sabi ko ganun? Iba po. O bakit? Ano ba narinig yung prayer? Iba po ganun lang sila magsalita. Siguro kasi, yung iba, at ito yung lesson sa ating lahat, na kapag kahit anong gawin mo sa part ng gawain, nagpe-pray, nagsishare, o nagpe-pray, minsan kasi masyado mong ginagalingan. Amen? Masyado, pag kinalingan mo, nakakanina ng atensyon. Teacher, may teacher dito, teacher din po ako. Kami mga teacher, pag nagtuturo, ako nagturo eh. I am making sure na kapag nagturo ang isang teacher, yung lesson, doon sila nakafocus, hindi doon sa teacher. Kasi pag naturuan ng estudyante na mamili ng teacher, patay ka na. Sino man teacher niyo? Ay sige ito, hindi marunong yan. Patay na. Hindi na doon sa lesson nakafocus. Doon na sa personality. Yan ang isang o sige, mag-eleksyon na naman. Sino ba ipoboto nyo? Yung magaling magsalita? Diba? Hindi na ngayon binubuto yung mga ganun. Pag alam nilang binubula lang, wala na kagad yun. Anong hinahanap nila? Kung may nagawa yung tao yun, o wala, o puro dagdagan. Amen? That is the same sa kahit anong area, kahit po sa church. Kapag ang namumuno, katulad ko, wala na akong ibang object ng subject, kundi gagalingan ko. Gagalingan ko. Pag ginalingan mo, may problema. Hindi po may magaling na pastor pakanggaan. Ang likod sa pulpito. Pag pinag-aralan mo ang public speaking, bawal po yan. Yung masyado kumalikot sa pulpito, bawal po yan. Kasi ako mismo, alam ko matatalino mga eskola, pag nagsalita, halos hindi gumagalaw. Ganun lang, paniti-ngiti lang. Pero yung dating ng salita, matindi ka. Sabi ko, magaling ito. Hindi ba kumitibo yun? Yung iba pa, ati-ati, patalong-talong ka. That is not. Huwag mong mamisinterpret na kapag ikaw, ito dahil magsishare kayo, na kapag kayo na ang nagsishare, yung anointing na sa inyo, mali po yun. Uy, dapat pag magsishare ka, may anointing ka. Ikaw, gusto mo ba anointing? Gusto mo may anointing? At may iba, dapat pa nagsishare pa anointing ako. Okay. Ang anointed, yung salita ng Diyos, hindi ikaw. Pag dumating ang salita ng Diyos sa kanila, sa bandang huli, sa'yo nagpasalamat, patay ka. Patay ka na. Pero pag narinig mo sa kanila, salamat po sa Panginoong Diyos, okay ka. Tumalikod ka na. Kasi pamimiriyendahin ka niya. Oo, bibigyan ka niya ng pamasahe. Kaya kami, ugali lang hindi po. Wag na po. Bakit po ka na? Hindi po kumano. Kasi dapat ganun. Magkano ba yan? Pag malaki-laki, okay na po. Pag maliit, hindi na po. Ganun ba? Hindi. Just make sure, pag tapos mo na ang exit ka. Amen. Bakit? Ay, hallelujah. Sabi rito, tandaan ninyo, ang balitang tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Griego. Now, ano ang laman ng mabuting balita? Isa lang, tuloy ko na rin, 17. Pastor, nabasa na po natin ito, ilang libong beses na, pero inihahayag nito ng pagpapawalang sala ng Diyos sa tao. Ito, pagpapawalang sala ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pananampalataya
ayon sa nasusulat sa aklat ng Habakkuk chapter 2 verse 4, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya at siya lang mabubuhay. Very simple ito. Kapag merong pag-uusap, be sure it is from faith to faith. No other topic. Ha? Mga kapatid. Amen? Nangyari na sa atin yan. Napiktima na tayo yan noong nakaraan. Pananampalataya ang pangungusap, pinasukan ng negosyo, tapos na.